nagagalak at natupad ko ang gusto niyong mangyari, mahal na Prinsesa Bawana. Huwag mo siyang tatakutin. Paano kung mamatay ang sanggol? Mother! Nanganganib ang buhay ni Prinsipe Almiro! Salamat at panaginip lang. Pero parang totoong-totoo na nawala ang baby ko. Kung hindi dahil sa akin, wala na sana si Almiro. Hindi mo pa rin nauunawaan ng lahat. Napapabayaan mo ng tungkulin mo bilang isang ina sa magiging anak ninyo ni Almiro. Ito ang dapat mong inuuna dahil malapit ka na maging isang ina. Siyam nakabilugan ng buwan ng daan, hindi pa rin isinisilang ang iyong anak. Kumilos ka na, Almiro. Magmatsyag ka. Jeric, masyado ka na anatang nagpapapagod. Kailangan para sa magiging anak mo. Anak natin, Jeric. At magiging anak mo din. Sa haba ng aking panunungkulan bilang hari, minsan na itong nangyari. Ang sobrang tagal bumuka ang sisidlan. Hindi nabuhay ang uyayi. Isa itong malaking kahihiyan. Okay na yan. Ayoko na, Mami. Ang sakit na nanghawit na yung buong katawan ko. Kakapaypay dito eh. Tapos tingnan na naman po yung nangyari sa kakasugal mo. Tingnan mo, ayan, wala na tayong aircon. Pati yung lip-gloss kong hotpick, binalik ko dahil lang dyan. Ayoko nang ganyan. Akin na nga yan. Akin na nga yung pamaypay na yan, ha? Lumayas ka sa harapan ko, ha? Ang init-init na nga, pinapainit mo pa yung ulo ko! Okay, fine. Eh, nagsasabi lang naman ako ng totoo eh. Sasabat pa eh. Umalis ka na nga! Bakit mo naman pinalis yung bata? Totoo naman yung sinasabi niya. Alam mo, tigilan mo na yung pagsusugal. Lalo ka lang ibabaw niya sa utang. Pinapangaralan mo ba ako, Carlos, ha? Kung ikaw rin kaya, umalis ka na, ha? Hindi niyo kasi naiintindihan yung pangangailangan ko na mag-enjoy ng buhay ko ngayon. Alam mo, Mayang, mahal kita. Naiintindihan ko na gusto mo maglibang. Pero nasa maling pamamaraan ka eh. Naibenta ko na yung bahay ko at ari-arihan ko sa Maynila. Baka bukas, itong bahay na to, may isang lamo na. Wala na tayong matitirhan. Baka ni makain, wala nga tayo eh. Sigurado ako, baka pati pagpapautang, wala na magpautang sa'yo. Kung ako lang, wala na talaga akong mukhang maihaharap dyan para mangutang pa. Pero ikaw meron. Sabihin. Utangan mo si Adela. Pumunta ka sa kanya. Mangutang ka. Kailangan ko ng pera. Magandang araw po, Don Manolo. Para sa inyo po. Upo ka. Ikaw pala ang babaeng pinagpalit ng anak ko sa marangyan niyang buhay. Anong dapat mong ikagulo sa sinabi ko? Kaya naghihirap si Jeric ay dahil sa'yo. Hindi mo ba alam kung anong trabaho ang pinasok niya para buhayin ka lang? Kargador sa umaga at delivery boy sa gabi. Hindi po totoo ang sinasabi niyo. Ang sabi niya po sa akin, dito daw po siya nagtatrabaho. Wala siya dito. Matagal ko na siyang itinakwil. Grabe naman to si Mayang. Ano ba pinagagawa niya sa'yo at nagaganyan ka, Carlos? Alam mo, Sintoy, nahiya ako lumapit kay Adela eh. Kaya lang, naawa ako kay Mayang eh. Oh. Anong ginagawa niyo rito? Adela. Ano naman pambobola ang gagawin mo, Carlos? Adela, sa totoo lang, nahiya ako lumapit sa'yo eh. Kailangan ko sana ng pera. Pabayaran naman kita pag makaluwag-luwag ako. Pagtangi mo lang ako. Babayaran mo ako kapag nagkapera ka na.
Habang buhay ka nang maghihirap, Carlos, hindi na mangyayari yung magkakapera ka pa. Dahil yun ang karma mo sa ginawa mong pang-iiwan sa amin ng mga anak ko. Kapal na mukha mo. Magkano kailangan mo? Jerry, Bakit, Lara? sandali lang. Baon mo. Jerry, gusto ko pala humingi ng sorry. Alam ko na ang lahat. Sinabi sa akin ng daddy mo ang totoo. Bakit naman hindi mo sinabi sa akin agad na itinakwil ka niya? Nagkargador ka. Pasensya ka na, Lara. Nagawa ko maglihim sa'yo. Nahiya kasi akong sabihin sa'yo ang totoo eh. Jerry, wala kang dapat ikahiya. Ako nga nahihiya kasi hindi kita binigyan ng pagkakataon. Maraming salamat. Napakabuti mo sa akin. Sige, Lara. Mauna na ako. Baka mahuli pa ako sa trabaho. Sige, mag-iingat ka. Bakit ang tagal mong isilang aking anak? Sabik na akong makita ka at mayakap. Tulungan niyo ako! Mami! Tawagan mo si Inay at saka si Jeric! Bilisan mo ako! Teka lang po, kukunin ko lang po yung cellphone ko sa loob! Aray! Halika, lumabas na tayo. Halika. Pero si Mami! Teka. Mami, bilisan Teka, mo! tawagin si Bambi. Bambi! Halika na. Mauna tayo sa labas. Halika na. Mauna tayo. Halika, ako mauna ha. Ako mauna ha. Halika, halika. Halika. Dahan-dahan. Aling Goray! Dalihan niyo na! Aling Goray, dalihan niyo na! Kailangan na natin makapunta ng ospital! Ito na nga, binibilisan ko na. Aling Goray, natawagan ba ni Mami si Inay? Kung bakit ba hindi pa natin siya hinintay eh? Sakit! Aling Goray! Ano? Sisiguraduhin ko makukuha ko ang anak mo nang hindi mo nalalaman, Lara. Aling Goray, bakit? Ano nangyari? Aling Goray! Teka, ayaw mag-start eh. Biglang huminto. Aling Goray! Bakit ka huminto? Aling Goray, Ayaw kailangan na mag-start. natin pumunta sa ospital! Ang sama pa ng panahon, Aling Goray! Baka kung ano mangyari sa anak ko! Huwag kang mag-alala, Lara. Marunong ako magpaanak. Aling Goray, pero hindi ako papayag! Kailangan natin pumunta sa ospital! Ah! Ah! Hindi naman siguro masama kung sisilipin kita. Gusto ko lamang masilayan ka.
Sa wakas, mapapasa akin ang anak ni Lara. Congratulations, Mother! Grabe! You're gonna be a mother soon! Woohoo! Sige, Lara, ayan na. Konti na lang, Lara. Nakikita ko na ulo ng bata. Sige, isa pang kamay, Lara. Isa pang kamay. Konti na lang. Eto. Sige, Argola. Kunin mo ang bata. Go! Ire, Lara, Ire! Gusto ko siyang mayakap. Waray, maraming salamat. Maraming salamat. Walang anuman, Lara. Nagampanan ko lang tungkulin kong mapaanak ka. Almiro. Ama, Ina, bakit bigla na lang kayo napapunta dito? Dahil ngayon na ang takdang oras, Almiro. Dumating na ang hudyat na pagsilang ng iyong magiging anak. Ang bagong prinsesa ng Paladino. Paano ninyo nalaman na ngayon ihisilang ang aking anak? Lumabas na ang palatandaan, Prinsipe Almiro. Ang senyales na may isisilang na dugong bugaw. Ang Arabel ay ang simbolo at katunayan na tunay na prinsesa nga ang ipangalan. Bakit ngayon ko lang ito nalaman? Kukunti lang kasi nakakalam nung sikreto na yun, Prinsipe Almiro. Very highly classified. Sa araw na isasali na ng hari ang korona sa'yo, aapir naman ang sayo sa noo mo. Yun ang orosel, ang katibayan ng mga lalaking dugong bughaw. Tunay nga isa siyang prinsesa. Isa siyang anak ng prinsipe. Panahon na para mapasa akin ang anak ni Lara at Almiro. Hep, Mother, wait. Wait. Bakit mo kukunin yung anak ni Lara? Paano si Lara? Pakialam ko kay Lara. Mother, kaya laging palpak ang mga plano mo eh. Puro gusot, kulang sa plancha. Siyempre, pag kinuha mo yung baby ni Lara, hanapin ni Lara yun, anak niya yun eh. Eh, sino ba ang numero unong kontrabida sa buhay niya? Ikaw, hindi ba? Siyempre, pagdududahan ka nun, Mother. Palitan natin yung bata. Oh! Mother, saang planeta tayo kukuha ng baby? Ay, there's a monkey! A monkey, Mother! Look, there's a monkey! A monkey, oh! Tumahimik ka nga dyan. Baka gusto mo ikaw ang gawin kong unggoy. No. Teka. Kung kaya kitang gawing unggoy, edi kaya ko rin lumikha ng tao mula sa unggoy. Diba? Salim? Yes, Mother? Ito na ang magiging kapalit ng anak ni Lara. Oh! Wais ka talaga, Mother, ah? Mauunggoy na naman natin si Lara. Oh! Oh, kaawa-awang Lara.
alagaan mo ang bago mong pet. Ay, anak mo pala. Goray. Aling Goray. Lara? Lara? Ay, sus Maria Josep. Lara, anak ko, mabuti na lang walang masama nangyari sa'yo. Ay, ang apo ko. Anak ko, ay umuwi na tayo sa bahay. Nagpatawag ako ng doktor nang matingnan kayo agad ng bata. Alalang-alala ako sa'yo, Lara. Ang tinawagan daw ni Bambi, agad daw nagpunta sa ospital. Eh, yun pala, dito ka na inabuti ng panganganak mo. Lara, kaya mo pa ba? Salamat, Jerry. Nakakapanghina. Pero nung makita ko ulit ang anak ko, hindi ko maipaliwanag. Parang nabigyan ko ako bigla ng lakas. Ate, mami ka na. Alam ko ng pangalan. Princess. Kasi di ba, prince naman ng tatay niya. Yun ba ang gusto mo, Bambi? Sige. Dahil magiging princess ang buhay niya sa piling natin. At sa piling mo, Jerry. Mula ngayon, si Jeric na ang tatay ang ama ni Princess. Eh, teka. Nasaan ba si Goray? Sabi ni Bambi siya raw kasama mo kanina. Nasaan na ba yun? Ang naaalala ko, siya po ang nagpaanak sa akin. Pero pagising ko, wala na ho siya. Huwag kang bumangon, huwag kang bumangon. Oh, halika na. Umalis na tayo. Halika na. Sumay ka na, Bambi. Naglaho na ang Arabel sa noo ng aking ina at kapatid. Bakit hanggang ngayon hindi pa rin bumubuka ang sisidlan? Naiinip na ako sa pagsilang ng aking anak. Kamahalan. Saan ka nang galing, Ogaina? Hindi mo dapat iniiwan ang sisidlan na magiging anak ni Prinsipe Almiro. Pabaya ka sa iyong tungkulin. Ipagpaumanhin po ninyo, kamahalan. May pinuntahan lang po akong importante, pero sinisiguro ko po sa inyo na nasa mabuti at maayos na kalagayan ng sisidlan. Ama, bumubuka ang sisidlan. Narito na ang baby, Prinsesa Bawana. Oo nga, Mother. This is it. What are you waiting for? Sanggol! May problema ba, Prinsesa Bawana? Anak nga siya ni Almiro. Pero may dugo pa rin siya ng kaaway ko. Kaya ba parang nandidiri ka sa sanggol, Mother? Ang batang yan ay nagpapaalala hindi lang ng kataksilan ni Almiro, kundi pati ang isang bagay na kailanman ay hindi ako magkakaroon. Pero kailangan kong isantabi ang lahat ng ito.
para sa katuparan mga plano natin. Mahal na Reyna. Bulok na ang talulot na si Sidlan. Ano ibig sabihin nun? Isa lang ang pahiwatig nito, mahal na Reyna. Nabubulok talaga siya pag wala siyang laman. Magmula ngayon, ako na ang kikilalaning ina ng batang ito. Ang magiging susi sa puso ni Almiro. Magtapat ka sa akin, Ogayna. May laman ba ang sisidlan o wala? Kaya mo ba to iniiwan? Dahil wala ka talagang binabantayan? Bakit hindi ka makasagot? Kinasabot ka ba ni Bawana para lukuhin na naman ako? Magsalita ka! Kung talagang may laman na sanggol ang sisidlan, dapat kanina pa ito lumabas. Kasabay na kanyang kapanganakan. At alam na alam mo yun, Ogayna. Kanina pa lumabas ang Arabel. May alam akong paraan para matigil ang lahat ng ito. Anong paraan yun? Ang pagbukas ng sisidlan para malaman ang katotohanan. Pero mahal na hari, kapag tuluyan ang nabuksan ng sisidlan, hindi na ito mababalik sa dati. Baka may mangyaring masama sa sanggol. Kung tunay nga may sanggol ang sisidlan na yan, dapat kanina pa siya lumabas. Kasabay ng hudyat ng kanyang kapanganakan. At alam na alam mo yun, Ogayna. Kanina pa lumabas ang Arabel. Narinig ninyo ang sinabi ng aking amang hari. Simulan nyo na ang pagbubukas sa sisidlan. Hindi naman pala mahirap maging isang ina. Mukhang masisiyahan ako sa aking bagong pagkakaabalahan. Mother B! Mother B, may emergency! Ano naman kalokohan yan? Mukhang too late ng arrival ni baby! May invasion sa hardin ng mga oyayi! Mother, look! Hindi! Hindi maaari! Naaaninag ko na ang loob ng sisidlan. Wala nga siyang laman. Isang malaking kalapastanganan ito sa pamilya natin. Sisiguruhin ko na mapaparusahan na may kasalanan. Kung mabubuking lang din nila ako, papatayin ko na lang ang batang to. Nung ipinanganak kita, may koronang lumabas sa noo mo. Bakit wala pa rin? Anak ko pa rin kaya itong kasama ko ngayon? Hindi kaya totoo na pagpalit ang anak ko. Niloko mo na naman ako, Bawana. Hanggang kailan mo ba paglalaruan ng aking buhay? Kahit labag man sa batas ng Paladino itong gagawin ko, hiwalay na tayo. Sa kabila ng lahat, minahal mo ako. Inibig kung ano ako at hindi pilit pinago. Sa tulad kong aba, may nakalaan pa rin pala ng ngiti, kapalit ng mga pagdurusa.